Maganda, masaya at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay nga po na kay buti ng Panginoon na tayo na naman ay naririto sa kanyang bahay-sambahan upang magpasalamat po sa mga magagandang ginawa po niya sa buhay natin sa nakaraan na isang linggo. So, ang lahat po ay inaanyayahang tumayo. So, bago po tayo magsimula, pwede po bang kamayan natin, pumunta po tayo sa mga kapatiran po natin, kamayan po natin sila at batiin po natin sila ng isang magandang ngiti. Ayan. Ayan po. Amen. Hallelujah. Okay. Ang lahat po ba ay masaya? Okay, kung masaya po ay sigaw po natin isang malakas na hallelujah. Ayan. Tunay nga po na mabuti ang Panginoon. So, inanyahan po ang lahat na tumayo. Tayo po ay pangungunahan ni Sister Ana Lu. Sister Irma po sa ating opening prayer at ng music team. Yes, so Jesus. Yes, so Lord. Sa umaga na ito, Panginoon, patuloy kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-iingat at paggabay, Panginoon, sa araw-araw ng aming mga buhay, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya at pagpapala na araw-araw naming nararanasan, O Jesus. Kaya't sa oras na ito, ikaw lamang, Panginoon, yung maparangalan at mapapurihan, Panginoon, sa aming mga buhay. Yes, O Jesus. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Kay buti mo,
Jesus. We praise you, Jesus. We glorify your name, O God. Hallelujah, Jesus. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming lumalapit sa iyo ngayong umaga, Panginoon. Patuloy kaming nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Nagpapasalamat sa walang hanggang kabutihan mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Tunay nga, O God, na napakadakila mo, napakatapat mo. Ang pag-ibig mo sa amin ay nananatili, Panginoon. Lord, maraming salamat sapagkat dahil lamang sa habag at biyaya mo, kung bakit po kami patuloy na nabubuhay sa mundong ito, Panginoon, kung bakit kami malakas, kung bakit kami pinagpapala dahil sa iyo lamang, Panginoon. Kaya walang hanggang papuri at pasasalamat ang nais naming ibigay sa iyo sa umagang ito, Panginoon, sapagkat sa lahat ng panahon, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, ikaw ay Diyos na hindi nagbabago mula po noon hanggang ngayon. Panginoon, ang pagsama mo sa amin ay lagi naming nararanasan, O God. Kaya sa buhay po namin, patuloy lamang na kami po'y magpapasalamat. Patuloy lamang na kami magpupuri, Panginoon, habang kami nabubuhay, O God. At sa sandali po ito, patuloy na nagpapakumbaba po kami, Panginoon. Lord, madalas, Panginoon, nagkukulang kami, O God. May mga kasalanan po kami nagagawa, naiisip, nasasalita na hindi po nakapagbibigay lugod sa iyo. Even po sa aming mga kapwa. Kaya po, God, sa oras na ito, pakalinisin niyo nga po kami, O God. Hugasan niyo nga po ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat yung kahabagan mo, Panginoon, ay laging nandyan. Salamat sa kapatawaran, Panginoon. Lord, salamat sa umagang ito. Magawain muli kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa Santong Espiritu mo, God, na makakasama namin ngayong umaga, O God. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Salamat, makapagpapahinga po kami ngayon sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Lord, salamat, makakapag-charge po kami, Panginoon, sa iyo, O God. Salamat sa lahat ng gagamitin mo, Panginoon. Dalangin namin, O God, na patuloy na samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Sapagkat, Lord, inaamin namin na nakatatayo lamang kami, Panginoon. Dahil sa iyo, Panginoon, dahil sa biyaya mo, O God. Kaya ang dalangin namin sa bawat pagtayo namin, Panginoon, sa iyo, lagi mo kaming sasamahan, Panginoon. Lord, salamat. At Lord, ang dalangin din po namin, God, lagi mong lilinisin yung aming mga puso, Panginoon. Lord, lagi mo kaming bibigyan ng malinis na puso upang maging kagamit-gamit kami sa iyong banal na harapan, Panginoon. Huwag mo hayaan na malayo kami sa iyo. Huwag mo hayaan na magkasala kami sa iyo, Panginoon. Gamitin mo lamang kami mightily, powerfully sa iyong ubasan, Panginoon. Lord, alam po namin, God, na ito na po yung panahon para magamit mo kami, Panginoon. Maraming kaluluwa po, Panginoon, yung naghihintay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Kaya salamat, God, sa umagang ito. Inaangkin po namin na sasamahan mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. At Lord, dalangin namin sa lahat ng makakasama namin sa pagsamba sa umagang ito, sa nasa live stream, Panginoon. Patuloy na samahan mo ang buhay ng bawat isa. Ang Santong Espiritu, ang magbigay ng kagalakan sa puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, ikaw po yung tutugon sa lahat ng mga panalangin namin sa umagang ito, Panginoon. At inaangkin na po namin, God, ng tagumpay na po ang gawain ito. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Isang maganda, pinagpalang Sunday po sa ating lahat. Pinagpala po ba ang mga anak ng Diyos? Isa nga pong the best na palakpak para sa ating Panginoon. Dahil tunay nga po na tayo ay pinagpala. Dahil tayo po ay naririto, malakas, masigla at buhay na buhay. Kaya patuloy po nating purihin at pasalamatan ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sa lahat ng oras, dakila ang iyong mga gawa. Ikaw ang pag-asa, nagagalak lahat ng iyong likha. Umaawit, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo. Napakabuti mo, oh Diyos. Sa bawat oras
mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba ang iaalay, tataas ka sa buhay ko. Itataas ka sa buhay ko. Hallelujah. Sa lahat ng oras, dakila ang iyong mga gawa. Ikaw ang pag-asa, nagagalak lahat ng iyong likha. Umaawit, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo. Di po awitin. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Sa bawat oras kay totoo. Wala kang katulad, magpakailanman. Tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba ang iaalay, tataas ka sa buhay ko. Itataas ka sa buhay ko. Yes, O Lord, tuloy ka naming sinasamba at pinupuri, Panginoon. Dahil tunay nga, O Diyos, na ang bawat awit ng aming mga puso ay patuloy naming iniaalay sa iyo, Panginoon. Ating pong awitin, maawit, umaawit, nagpupuri sa iyo. Nananalig sa kabutihan mo. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Sa bawat oras kay totoo. Hallelujah. Tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba ang iaalay, tataas ka sa buhay ko. Itataas ka sa buhay ko. Hallelujah! Yes, O Jesus! Tuloy po nating purihin ang Panginoon. Tuloy ka naming tinataas, O Diyos, sa aming mga buhay. Hallelujah, Jesus! Purihin ka, O Yahweh, pagkat ikaw ay mabuti at dakila, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging mananatili. Oh, purihin ka, O Yahweh,
dadakilain, aawit, sasayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, aawit, sasayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, aawit, sasayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain. So Lord, patuloy ka namin pinupuri, O God, sa umagang ito. Panginoon, tunay nga na ang aming inawit ay kadakilaan mo. Kaya't patuloy namin aawitin, Panginoon, ang katapatan mo sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na hindi ka nagbabago kailanman. Palagi kang tapat, sapat, mabuti, Panginoon, sa aming mga buhay, O Jesus. Tunay nga, na dumaan man kami sa iba't ibang pagsubok, Panginoon, nandoon, nakasama ka namin at kami magtatagumpay. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, O Lord. Yes, O Jesus. Ikaw lamang, Panginoon, yung mapapurihan sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord. Yes, O Jesus. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papuri't pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papuri't pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon,
alalahanin namin lahat ng kabutihan na ginawa mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Simula nung kami sinilang, Panginoon, hanggang ngayon, Panginoon. Panginoon, aalalahanin namin, Panginoon, yung mga bagay na ginawa mo, Panginoon, na hindi namin alam, Panginoon, na mangyayari sa aming mga buhay. Patuloy kami, Panginoon, na magpupuri at magpapasalamat, O God, sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, na marami ka pang gagawin sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, aawitan namin, Panginoon, aawitin namin, Panginoon, ang kabutihan mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord. Sabay-sabay po nating awitin na napakabuti ng Panginoon. Yes, so Jesus. Yes, so Lord. Tunay nga, Panginoon. Hallelujah, Jesus. So Lord, Ikaw lamang aming luluwalhatiin sa aming mga buhay. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong nilikha, iluluwan, hatiin ka. Sabay-sabay po nating awitin ang kabutihan ng ating Panginoon. Napakabuti mo. Tunay nga, Panginoon, na hindi ka nagbabago. Aming Diyos Ama. Iyong nilikha, iluluwan, hatiin ka. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Hindi ka nagbabago.
awitin natin ang kabutihan ng Panginoon. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong nilikha, iluluwa, hatiin ka. Yes, oh Jesus. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. O minsan pa napakabuti mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong nilikha, iluluwa, hatiin ka. Napakabuti mo. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Yes, oh Jesus. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Yes, oh Jesus. Napakabuti mo po, O Diyos, sa aming buhay. Mula pagkabata hanggang ngayon. Lord, dati po hindi namin alam ang aming patutunguhan. Maraming pagsubok na kaming nalampasan. May mga sakuna, may mga aksidente. Pero nananatili kaming buhay. Sumasamba kami sa Espiritu at katotohanan. Kulang po ang aming mga labi para salamatan ka. Salamat po dahil dati kaming lito, hindi namin alam ang kalooban mo sa aming buhay. Pero salamat sa inyong mga salita na nagbibigay sa amin ng direksyon. Kami po'y nagpapakumbaba. Wala po kami magagawa kung kami po'y hiwalay sa inyo. Yung hininga galing lamang po sa inyo. Dahil lamang po sa inyong biyaya, kaya kami nakakatayo. Ano mang meron kami sa panahong ito, iti galing sa inyo. Yung mga kakayanang, karunungan, kabuhayan. Salamat po na nagkaroon kami ng relasyon sa inyo. Kami po'y nagpapakumbaba. Lagi po namin sa inyo ibinibigay yung parangal at pasasalamat. Isang beses na ang dadaan ng buhay namin sa mundong ito. Gawin niyo po ito makabuluhan. Thank you. Kahit kailan hindi niyo kami pinabayaan. Salamat din sa pagtutuwid niyo sa aming buhay. Salamat po sa mga karanasan. Hindi kami sumusuko. Nagpapatuloy sa paglilingkod sa inyong harapan. Ngayon pong umaga,
sakupin kami ng inyong kalooban. Hindi po kami perfect, pero nagsisikap kami na hanapin ang inyong kalooban. Palaksin niyo po ang buhay po ng bawat isa. Tanging sa inyo lamang po presensya, nakasusumpong kami ng kapayapaan. Sa inyo lamang po presensya, kami nakukontento. Hayaan niyo po Ama ngayong umaga. Yung may mga pinagdadaanan sa buhay, narito man sila, nasa tahanan man sila, nasa ibang bansa, bigyan niyo po ng linaw, liwanag, ang purpose niyo sa buhay po ng bawat isa. Mananatili kaming nagpapakumbaba, nagpapasako po sa inyong kalooban. Tunay nga po, Ama, na kayo lamang ang sagot sa aming mga kahilingan, sa aming mga katanungan. Pahiran niyo po ng inyong langis ang buhay po ng bawat isa. Salamat sa banal na Espiritu na siya nagtuturo sa amin. Yung may mga tanong sa buhay. Ngayon po umaga, bigyan niyo po ng revelation ang bawat isa. Kaya halaan niyo po ang banal na Espiritu magturo sa amin. Hindi namin alam lahat, pero salamat dahil may banal na Espiritu na siyang nakatatalos ng nilalaman ng puso ng bawat tao. May banal na Espiritu na siya nagtuturo sa amin ng lahat ng bagay. Dalawin niyo po kami ngayong umaga. Yung mga nasa tahanan, nasa ibang bansa, yung mga napapagod na puso, bisitahin niyo. Lord, salamat po. Merong regalo kayong pamilya sa amin. Salamat po sa aming mga asawa. Salamat po sa aming mga anak. Salamat po sa aming mga magulang, mga piyanan. Thank you, O Diyos, sa umaga pong ito. Salamat sa lahat ng bagay. Salamat nakapag-aaral po kami. Nakapagtatrabaho kami. May dinadagdag po kayong lakas. O Diyos, salamat po ngayong umaga. Hindi lamang kami i-bless nyo. Lahat po ng sumasamba sa inyo sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. Ang Holy Spirit ang manguna sa bawat churches. Gamitin lang nyo kaming daluyan ng inyong kalooban. Kami po'y nagpapakumbaba at sa'yo lamang palagi binabalik yung papuri, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, glory to God po. At sabihin niyo po sa inyong katabi, napakabuti ng Diyos. Amen. Sa kabila po ng mga nangyayari sa daigdig, napapanood natin sa kapaligiran, talaga po mangyayari yan. Ano ho? Yung sa panahong ito, yung mga gera, nakasulat po yan sa Mateo chapter 24. At ang sabi pa doon ay, maraming tatalikod sa pananampalataya. Magtatagutom, manlalamig ang pag-ibig ng marami. May mga lindol. Pero ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen? Kaya sa panahong ito, dapat po talaga, kung may babalyuhin tayo, ay yung pong connection natin sa Diyos. Kung may babalyuhin tayo na priority sa buhay, ay yung personal nating ugnayan po sa Diyos. Sapagkat wala namang sagot, wala namang makakapagpupuno sa kahungkagan ng tao, kundi po ang presensya lamang po ng Diyos. At hindi natin alam ang lahat ng bagay. Ang Diyos lamang po ang nakakaalam na mangyayari sa hinaharap. Sabi po sa Jeremiah 29 verse 11, ako lamang ang nakakaalam ng mga plano ko sa inyo. Mga planong hindi nyo ikasasama, kundi sa ikabubuti para dulutan kayo ng punong-puno ng pag-asa sa hinaharap. Amen? So,
tanging sa Diyos lamang po tayo makapanghahawakan. Sabi po sa John 15 verse 5, wala tayong magagawa kung tayo po'y hiwalay sa Kanya. Kailangan natin ng mga connection sa tao, kailangan natin ng tao, pero lahat yan ay may limitasyon. Pero ang Diyos, yung source ng buhay natin, yun po yung nagdadagdag sa atin ng hininga at lakas para maganap po ang Kanyang kalooban. Kaya, glory to God. Salamat din po sa inyo pong pag-share. At marami po tayong naaabot sa Pilipinas, sa ibang bansa. Hindi lang tayo dito. Kasi kailangan na maging bahagi din tayo na maituro natin talaga sa tao kung ano po yung napakahalaga. Amen? Kasi wala naman pong exempted sa pandemya. Naranasan natin ang pandemya. Wala po exempted yan. Christian, hindi Christian, lahat nakakaranas yan. Ang advantage lang ng may relasyon ka sa Diyos, nagiging overcomer tayo. Sa lindol, mga gera, wala naman exempted yan eh. At wala naman exempted sa kamatayan. Lahat tayo mamamatay. Kaya lamang ang advantage ng may ugnayan ka sa Diyos, alam natin ang patutunguhan natin. Amen? Kung dumating na yung panahon kunin tayo ng Diyos, alam natin ang ating patutunguhan at syempre, hindi tayo natatakot sa kamatayan. Amen? Sabi ni Pablo sa Philippians 1:21, ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Hello? So, maging practical ang isip natin. Amen? Kasi temporary ang mundong ito. Sabi sa 1 John 2:17, mapaparam ang sanlibutan ito at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kaya balance tayo. Huwag masyadong ang pinapriority natin ay mundong ito. Iiwan natin lahat ito. Ang maging palalimin natin ay yung ugnayan natin sa Diyos. At ituturo niya sa atin yung mga dapat nating gawin sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Kaya salamat sa inyong pag-share. At ngayong umaga, ang topic po natin ay, sabi po dyan ay deeply connecting to God. Malalim na connection sa Diyos. Yan po yung armas natin. Habang bilang Kristiyano, yan po yung armas natin. Amen? Kung sa mundo, kaya nga sabi ni Pablo, di ba, sa 2 Corinthians chapter 10, verse 3 hanggang 5, bagaman ako'y nabubuhay sa mundong ito, hindi ako namumuhay sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandata ko ay hindi kagaya ng sandata ng sanlibutan. Siyempre, sandata ng sanlibutan, may Armalite, may M16, may M14, may 45, may Granada. Amen? May balisong. Ay pamundo lang po yan. Pero sabi ni Pablo, ang sandata ko hindi kagaya ng sandata ng sanlibutan. Bagkus, ito'y may kapangyarihan ng Diyos na nagpapaguho ng mga kuta. Sinisira ko ang mga maling pangangatwiran at sinusugpo ang pagmamataas laban sa Diyos. Amen? So, mahalaga, ito, isa sa armas natin ay yung connection natin sa Diyos. Ito po ay intimacy natin, relasyon natin sa Diyos. Sabi po rito sa Jeremiah 29 verse 13, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan, kung buong puso ninyo akong hahanapin. Amen. So, marami pa tayong hindi alam. Amen. Sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pero, nadidevelop po yan. Sa ating pagkauhaw sa Kanyang salita, marami siyang ituturo pa sa atin. At, diba, sabi nga sa Mateo 5:6, mapalad ang mga nagmimithi. Amen? Na makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila yung Kanyang minimiti. Sa ibang salin, mapalad yung nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin ng Diyos.
Amen? So, how to connect deeply to God? Paano ba? How to connect? Paano tayo magiging malalim ang connection natin sa Diyos? So, number 1 ay consistent praying in the Spirit. Ano ho? Hindi tayo marunong manalangin eh. Amen? Sabi po ng Biblia, hindi tayo marunong manalangin. Noong araw, yung mga panalangin natin ay ritual. Amen? Hello, kasi hindi pa tayo napapanganak sa spiritual eh. Hindi pa natin naranasan yung kapanganak sa spiritual. Kaya mga batas, nasa place tayo, yung mga minana natin sa ating mga ninuno, yung mga dasal na natutunan natin. Pero ito palang praying the Spirit ay yung panalangin na kilala mo yung Diyos. Amen? May anak ka ng Diyos. Tinatakang ka ng banal na Espiritu. Amen? Kung ano yung nasa puso natin, kung ano yung laman ng ating damdamin, nasasabi natin sa Diyos. Amen? Yung parang alibughang anak na, Ama. Amen? Nung araw, nung wala pa siyang realization, pero nung lumapit na siya, Ama, nagkasala po ako sa inyo. Hindi po niyo ako karapat-dapat na tawaging anak. Ituring mo na lamang akong isang alipin. Amen? So, yung bang nasasabi niya, yung laman ng puso niya, sapagkat yun naman po yung panalangin na gusto po ng Diyos. Dahil ang Diyos po sa puso natin nakatingin. Amen? Ano ba yung praying the Spirit? Binanggit kasi ito ni Pablo sa Ephesians 6:18. Ang sabi po dito, ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Bagaman ang konteksto po nito, pag binasa niyo po yan mula verse 10, pinapayo ni Pablo na magpakatibay tayo, magpakalakas tayo, isuot natin yung belt of truth, yung breastplate of righteousness, yung gospel shoes of peace, yung shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit. Yung mga weapon yun eh. Pagdating ng 18, sabi niya, manalangin kayo. Doon sa mga, lalo na sa mga hinirang ng Diyos. Sapagkat hindi natin kaya. Amen? So, nandoon po na ang Holy Spirit yung nagtuturo sa atin kung paano manalangin sa, iba po yung panalangin sa Spirit. Ano ho? Dito po sa Roma 8:26, sabi po rito, sa Roma 8:26, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa paraang di natin kayang sambitin. Amen? Yung bang una po, sabi rito, benefits of praying in the Spirit, number 1, He intercedes for us. Ang Holy Spirit, yung tumutulong sa atin, nananalangin sa atin. Naranasan niyo po ba na minsan ay nag-iisa kayo? Ang dami niyong pagsubok, ang daming problema niyo, pero pumapatak na lang ang luha niyo. Hindi niyo alam kung paano kayo magsisimula sa panalangin. Hindi niyo alam ang gagawin. Hindi niyo alam paano niyo bibigkasin. Pero habang nag-iisa ka, hindi mo alam, nakikipag-usap ka na sa Diyos. Nagtatapat ka na. Amen? So pagka tinutulungan tayo ng banal na Espiritu para yung hindi natin kayang sambitin, nasasabi natin yon dahil nag-i-intercede ang banal na Espiritu sa atin. Yun ang ibig sabihin ng Roma 8:26. At naranasan nyo minsan na ginising po kayo ng Diyos sa ating gabi. Minsan may bigat sa puso natin, hindi tayo makatulog. Tapos yung gabing yon ay mayroong na-impress sa puso mo, na ipanalangin ang ganitong kaibigan mo, mahal mo sa buhay. Basta nung time na yon, pinagpe-pray mo siya. Na parang binigyan ka ng Diyos ng bigat sa puso, na dala-dala mo yung burden na yon. Ang Holy Spirit po yon. Sapagkat ang banal na Espiritu po, isa po yan sa persona ng Diyos.
Naniniwala tayo sa isang Diyos na may tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. At ngayon po ay nasa panahon tayo ng banal na Espiritu Santo. Si Jesus nasa kanan na ng Ama, ang sabi niya sa mga alagad, huwag kayong mangulila. Amen? Pag nandun ako, isusugo ko ang banal na Espiritu. Siyang magtuturo sa inyo. Siya magpapaalala ng lahat ng sinabi ko. Nakalagay po yan sa John 14, verse 26. Amen? Naganap na po yung prophecy, di ba? Sa Joel 2:28-29. Sa huling panahon, ibubuhos ko ang banal na Espiritu. Ang mga anak niyong babae, anak niyong lalaki, magpapahayag ng kanyang salita. Ang matatandang lalaki, mananaginip. At ihaharap ko, sabi ni Jesus sa mga alagad, ihaharap ko kayo sa mga hari, gobernador. Huwag kayong matakot. Ang banal na Espiritu ang magsasalita. Amen? Kaya nga nung sina Pedro nangangaral, nagtaka po yung mga Pariseo, Eskripa, yung Sanhedrin, yung pang mga dalubhasa sa kautusan. Bakit may power sina Pedro na magsalita? May mga healing na dala-dala. Yung anointing. Dahil po yan sa power of the Holy Spirit. Ngayon, ang pinag-uusapan po natin ay tungkol po sa pananalangin. Praying the Spirit. Kasi ito pong praying the Spirit ay, ito naman ay sa tamang lugar. Minsan pag ako po'y napapagod, nagpe-praying the Spirit ako. Minsan, gift of tongues. Sa tamang lugar po yan. Amen? Pagka pagod po yung katawan ko, hindi ako makapag-pray kasi blanco isip ko. Minsan, pag nag-iisa ko, pag nagpe-praying the Spirit ako, maya-maya malakas na. May revelation, may panibagong lakas, may panibagong sigla. Sapagkat ang dulot po niyan, pinalalakas din niya ang ating sarili. Amen? Kaya nga sabi po ni Pablo, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Lalo na po sa panahong ito. Kasi mawawala ang kapayapaan kapag hindi tayo nakapag-pray. Amen? Mawawala po yan. Nakapanood ka laang ng mga negatibo sa social media, nakapanood ka lang ng mga gera, mga negatibong salita, manghihina ka na. Amen? Ay, ang sabi po sa Philippians chapter 4, verse 6-7, huwag kang mabalisa sa anumang bagay, bagkus manalangin ka nang may pasasalamat sa Diyos at ang kapayapaan ni Kristo maghahari sa ating puso. Si George Muller po ay napaka-close niya sa Holy Spirit at siya po ay isang mapanalangin ding Kristiyano sa England. Si George Muller sa England. At meron po siyang orphanage. Ang ministry niya, meron siyang inaalagaan na 300 na mga bata sa ampunan. Ngayon, dumating sa time na wala pong pagkain. Amen? Wala pong tinapay, wala pong gatas. Amen? Pero nandiyan na yung plato sa lamesa. Nandun na yung 300 bata. Pero ang ginawa po ni George Muller, nanalangin siya ng may pinasalamatan niya na sabi niya, Lord, salamat po sa pagkakaloob niyo. Amen? Prophetic na. Salamat na kayo po ang magpo-provide. Alam niyo po, maya-maya may kumatok sa pinto. Isa pong panadero, sabi niya ay, kagabi, ganitong hating gabi, kinausap ako ng Diyos na mag-bake ng tinapay. Na dalhin ko daw dito. Amen? Hello? Kaya mula 2:00 nag-bake na ako. At ito, dala-dala ko. Kristiyano po kasi yung may bakery. At dinala po kay George Muller. So, nandun na yung tinapay. Pagkatapos po ng tinapay, maya-maya naman po may kumatok. At ang sabi, ako po yung nandyan na sa labas, nasiraan po yung van na sinasakyan ng mga gatas. Kasi po, baka po mapanis. Ay, ibibigay ko na laan po dito. Amen? So, yan po yung true story. May libro po niyan. Ang Holy Spirit ay tumutulong sa ating pananalangin. At kumain po ang mga bata ng tinapay, may gatas pa. So, hindi po gawain ng tao po yun. Ito po ay gawain ng banal na Espiritu na nangusap po doon sa tao. Naranasan niyo po bang kausapin tayo ng banal na Espiritu? Amen?
na sinasabi sa atin, puntahan mo ang taong ito. Tulungan mo ang taong ito. Ibigay mo itong halagang ito sa taong ito. Amen? Doon sa mga nakaririnig ng tinig ng Holy Spirit, maging sensitibo lamang po tayo. So, ang benefits po ng praying the Spirit, He intercedes for us. Amen? Siya yung tumutulong sa atin para magawa natin ang kalooban ng Diyos. Number 2, He teaches us. Amen? Sa 1 John 2:27, maliwanag po doon, ang Holy Spirit, ang dakila nating tagapagturo. Although nagbabasa tayo ng Bible, pero dapat balance. Nagbabasa tayo ng Biblia, pero nandun po yung Holy Spirit. Kasi ang trabaho ng Holy Spirit ay nag-guide sa atin, nagko-comfort sa atin, tapos nagbibigay siya ng instruction, revelation. Yung hindi natin maintindihan ay minsan ng Holy Spirit yung magpapaunawa sa atin. Naranasan niyo po ba minsan na hindi niyo alam yung desisyon niyo? Hindi po natin alam yung desisyon. May nag-text sa iyo sa messenger. Hindi mo alam kung paano sasagutin. Di ba? Lalo na financial. Amen? Di ba? Minsan nakaka-encounter tayo ng mga ganyan. Huwag mo muna sasagutin. Mag-pray ka muna. Bibigyan tayo ng Diyos ng wisdom. Sapagkat ang gift po ng Holy Spirit, pag binasa niyo po yung 1 Corinthians chapter 12, verse 8 to 10, ang gift ng Holy Spirit ay word of wisdom, word of knowledge, gift of discernment, gift of faith, gift of healing, gift of miracles, gift of interpretation, gift of prophecy, gift of tongues. At kasama din doon yung sa Ephesians 4:11, yung may apostle, may prophet, may evangelist, may pastor, may teacher. Amen? Gift po yun. At nag-ooperate yun sa atin. Hindi lamang po yung fruit of the Holy Spirit, pati po gift. Magkasama po yun. Kailangan po natin yun. Amen? So, kaya sa panalangin, ay yung praying the Spirit, kasi ngayon po, kailangan lagi tayong malakas. Amen? Kailangan po ngayon lagi tayong konektado. Stay connected. Sabi mo sa iyong katabi, stay connected. Kasi po, mawawala ang kapayapaan pagka hindi ka konektado. Tayo po, nasa human being tayo, napapagod tayo. Pero kapag konektado ka palagi, may panibago kang lakas. Kaya pag nagpe-pray tayo, lumalakas tayo. Pag nagpe-pray tayo, nagkaka-focus tayo. Pag nagpe-pray tayo, pumapanatag tayo. Amen? Pagka nagpe-pray tayo, may binubuo ang Diyos. Pag nagpe-pray tayo, may inaayos ang Diyos. Kapag nagpe-pray tayo, may nililigtas ang Diyos. At kapag nagpe-pray tayo, may gumagaling. Ngayon po, maraming may sipon, may ubo, lagnat, trangkaso, masakit ang lalamunan, masakit ang ulo. If the Holy Spirit is with us, there is liberty. Kaya kung umagang ito, masakit ang ulo mo, hindi normal ang pakiramdam mo, narito ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kahit po kayong mga nasa tahanan, nasa ibang bansa, may kalayaan. If the Holy Spirit is with us, there is liberty. Sabi po sa 2 Corinthians 3:17. Nagpapanibago kang lakas. Lumalakas tayo, gumagaling. Salamat sa doktor, salamat sa mga gamot, nurse. Katulong po yan. Pero may supernatural na pagkilos din ng Diyos. Amen? Yan po ay, ang dulot niyan ay kapayapaan, kalakasan, kagalingan. Yan po yung Banal na Espiritu. At nandoon po na tinutulungan tayo manalangin, tinuturoan tayo. At He interprets our prayer. Minsan meron tayong panalangin na merong mga bagay na kaya nga hindi natin alam lahat eh. Tanyo po, sabi po rito sa Roma 8:27, at ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. So, nakikita natin yung kalooban ng Diyos. Kapag guided tayo ng Holy Spirit, na-interpret natin yung ating prayer. Para bang may pinanag-pray ka, hindi ka sinagot ng Diyos. Parang si Pablo, doon sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 10, nanalangin siya. Kasi
Ang sabi po ng pinag-uusapan niya sa Bible School, sabi ng iba, katarata daw sa mata yun. Pero ang sigurado ron ay thorn of the flesh. Nagpapahirap kay Pablo. Ang sabi po doon, 3 beses na ipinalangin ni Pablo yung kanyang sakit na yon. Pero hindi dininig ng Diyos. Pero ipinaunawa ng Diyos kung ano yung kalooban niya sa kanyang buhay. Basahin niyo po yon. Ang sabi po ng Diyos, sumagot ang Diyos, pero hindi inalis yung tinik sa laman. Hindi inalis yung gusto ni Pablo na mangyari sa buhay niya. Ibig sabihin, hindi dininig yung prayer niya. Pero ipinaunawa ng Diyos yung kalooban niya sa buhay ni Pablo. Ang sabi po ng Diyos kay Pablo, sapat ang biyaya ko sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Amen? Kaya sabi po ni Pablo, kaya't ipagmamapuri ko ang aking kahinaan. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Anong keyword doon? Naintindihan ni Pablo yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Kasi sumulat po nito si Paul ng aklat po ng Roma. Amen? Kaya minsan, kailangan nating kausapin ng banal na Espiritu para minsan may mga tanong tayo at pinapaunawa yan. Yung mga pagsubok, di ba? Parang yung bumagsak na eroplano sa India, may nahuling isang babae, kaya pala nahuli. Lungkot na lungkot siya. Kaya pala ganun, ililigtas siya ng Diyos. Amen? Hello? Di ba minsan, may mga panalangin tayo na hindi na-aprobahan. Hindi dinilig ng Diyos. Kasi the best yung plano niya. Marahil inililigtas ka lang. Amen? Gustong-gusto mong mangyari ang bagay na yon, pero the best pala ang gusto ng Diyos kasi ililigtas ka niya. Amen. Hello. Kaya ka pala nasaktan. Halimbawa, ikaw ay dalaga, binata. Kasi may purpose pala ang Diyos sa iyo. Nagmahal, nasaktan, nakakilala sa Panginoon. Amen? Kasi may purpose pa ang Diyos sa iyo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya mahalaga ang connection sa Diyos. Yun po yung nagagawa. Benefits of praying the Spirit, He intercedes for us, He teaches us, He interprets our prayer. Amen? Number 2. Para lumalim pa tayo sa connection sa Diyos. Always guard our heart. Amen? Sapagkat, alam niyo po, ang puso natin, ito po yung nagdadrive sa buhay natin. Amen? Sa physical, pag may problema sa atin ay yung puso, di ba? Dinadala pa yan sa heart center. Amen? Hello? Sa spiritual, sabi po rito sa Kawikaan 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ibig sabihin, napakahalaga ng puso. Ang Diyos po kasi sa puso nakatingin. Sa mundo, ang mundo sa panlabas nakatingin. Amen? Sa panlabas. Pero ang Diyos sa puso. Nakikita niya ang nilalaman ng ating puso. Alam niya na parito ka para sambahin ang Diyos. Siya lamang ang dahilan kung bakit ka pumunta rito, lumalatin. Hindi ka pupunta rito dahil may nakakrasang ka. Amen? Na dalaga o nakakrasang kang binata. Amen? Pupunta ka rito kasi talagang ang gusto mo ay maparangalan ng Diyos, masamba. Tumutugtog ka rito, kumakanta ka dito. Ginagawa natin yan para kay Lord. Tumatayo tayo dito sa unahan para sa Diyos po yan. Amen? Mahalaga po kasi ito dahil yan ang pagkakaiba ng Kristiyano kaysa mundo. Ang napaparangalan sa buhay natin ay Diyos. No, hindi naman po ako nagbabawal sa mga dalaga at binata. May tamang panahon yan. Amen? Hello? At kapag nasa ilalim tayo ng kalooban ng Diyos, guided tayo ng Holy Spirit.
ay grabe. Ayaw mo na, sinusundan ka pa ng biyaya. Bakit? Guided ka ng Holy Spirit eh. Amen? Hindi mo na iniisip, wala na sa puso mo. Gusto ng Diyos eh. Amen? Kahit hindi mo hanapin, pag gusto ng langit, dahil nakita niya yung kalinisan ng ating puso, darating po yun. Amen? Kung dalaga ka, may Boaz na nag-iintay sa iyo. Amen? Hello? Kung binata ka, may Boaz na nag-iintay sa iyo. Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po rito, how to guard our heart. Kasi nga po, puso ay ang Diyos po nakatingin. Number 1, have a right motives. Kailangan tama palagi ang motibo ng puso. Sabi po rito sa Jeremiah 17 verse 10, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ko ayon sa kanyang ginagawa. Maliwanag sa puso. At ito po, bakit kailangan tama ang motibo ng ating puso? Sabi po dito sa Santiago 4:3. Ayan, dito po nakalagay yung tamang motibo. Santiago 4:3. Sabi po rito, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap. Dahil hindi tama ang inyong layunin. Amen? Humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Sabihin, mali ang motibo. Nung araw po, hindi pa po ako Christian, wala po akong relasyon sa Diyos. Sabi ko, pag naka-abroad ako, ipapakita ko sa mga kapitbahay ko, mali ang iniisip nila sa akin. Bibili ako ng maraming alahas. Hindi pa ako Christian noon. Hindi po natuloy ako. Nagkagera po noon. Kay Saddam. Bakit? Tanungin niyo pa ako, bakit? Mali po ang motibo ko. May gusto akong patunayan. Para bang may paghihiganti ako. Natuloy din naman ako. Kaya lamang na ako'y matuloy na. Tama na po ang puso ko. Kristiyano na po ako, no? May relasyon na ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, mag-a-abroad ako. Tutulungan ko ang aking mga magulang. Tutulungan ko ang aking mga kapatid. Pupunta ako doon. Tumama ang puso. Ang bilis. Nakalipad agad ako. Bakit? Tama ang puso. Sabihin mo sa iyong katabi, tama ang puso. So, mahalaga po yan. Ano ho? Nagiging mali ang puso pag mali ang motibo. Amen? Pag mali na ang puso, mali na ang iniisip. Mali na ang sinasabi at mali na ang ginagawa. Wala pong exempted dito. Kahit po yung mga kilalang lingkod ng Diyos na mahal ng Diyos, si David nga, tinaguri ang the man after God's own heart. Pero dumating din na mali din yung motibo ng puso niya. Amen. Alam naman natin ang istorya ni David. Amen. Dahil hari siya. May nakita siyang magandang babae na naliligo. Amen. Nag-take advantage siya. Nakuha niya. At dahil nga namali na siya ng motibo, mali na rin ang kanyang ginagawa. Pati asawa, ipinapatay. Yung asawa ng babae ay matapat na mandirigma. Matapat na sundalo niya. Amen? Ganun pa man, tulad natin, si David ay hindi rin perfectong tao. Nagkakamali din. We are not perfect, but we work in progress. Ang maganda kay David, kahit siya'y nagkamali, marunong siyang umamin ng kasalanan. Importante po kasi sa tao yan eh. Kaya nasulat niya yung awit 51 verse 10 hanggang 12. Sabi po ni David, isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay
huwag akong alisin. Yung banal na espiritu'y paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong matapat. Ano ang nawala kay David? Amen. Dahil doon sa pagsuway niya sa nais ng Diyos, una, kagalakan. Nawala po yung kagalakan. Nawala din yung kapayapaan. Hello. Subukan nyo na may ipinapagawa ang Diyos sa atin, hindi natin nagagawa. Wala tayong kapayapaan, di ba? Amen? Nawawala yung kagalakan sa ating puso. Kaya nga sabi ni David, ang galak na dulot, doon sa verse 12, awit 51, verse 12, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Kaya sabi ni David sa awit 139, verse 7, saan ako pupunta? Sa banal mong espiritu, hindi ako makatakas. Amen? Bakit? Ang isang Kristiyano po, na tinanggap si Jesus, tinatakan na tayo ng banal na espiritu. Ephesians 1:13. At may conviction po yun. Hello. Kaya nga, pasalamatan natin ng Diyos dahil may nag-guide sa atin na Holy Spirit. Sabi ni Pablo sa Galatia 5:16, gawin niyong gabay ang banal na espiritu. Hello. Kaya po, para mabantayan natin ang ating puso, number 2, ang sabi po sa number 2 ay, keep the word of God in our heart and obey it. Amen? Ingatan natin ang salita ng Diyos sa ating puso at gawin natin to. Sabi po sa awit 119, verse 10 hanggang 11, buong puso ang hangad kong sambahin ka at paglingkuran. Huwag mo ko hayaang sa utos mo ay sumuway. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi ako magkasala laban sa iyo kailanman. Amen? So, ganun po kahalaga ang salita ng Diyos. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon dahil isa po yon para mabantayan natin ang ating puso. Una, siyempre, yung kailangan tama ang motibo. Amen? Pangalawa, kailangan ingatan natin ang salita ng Diyos sa ating puso at ingatan. Pangatlo po, ay siyempre, exalt God always. Laging ang parangal, ibigay mo sa Diyos. Ano man ang ating ginagawa. Laging kay Lord. Amen? Ika nga, lahat ng gagawin natin, maniwala po kayo na ang puso natin ay ingatan natin. Amen? Sabi po sa 1 Corinthians 10:31, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ibig sabihin po ay yung talagang gumagawa tayo kasi anumang bagay meron tayo sa isang idlap, pwede po mawala yan. Amen? Anumang meron tayo sa mundong ito, sa isang idlap, pwedeng mawala yan. Pero kapag ang ginagawa natin ay ang sa Diyos natin ibinibigay, ayan po ay naka-record po sa langit. Amen? Hindi po masama na mag-impok tayo, yung sabihin mabuhay tayo ng masaya dito sa lupa. Pero huwag naman yan yung maglalayo sa atin sa Diyos. Kasi baka maging Diyos-Diyosan na yan. Amen? Hello? Kaya nga di ba sabi sa Biblia, hangal, ngayong gabi kukunin kita. Saan mapupunta ang iyong pinagpagalan? Amen? Kaya napakahalaga na kaya tayo biniles ni Lord, may purpose ng Diyos. Kaya tayo pinagpala ng Diyos, gagamitin tayong daluyan, parang si Joseph. Biniles ng Diyos si Joseph. Kasi bansa, pamilya, maraming tao ang mahihipo sa pamamagitan ng kanyang buhay. So, hindi siya binilis ni Lord dahil sa personal lang ni Joseph. Kasi ang purpose ng Diyos, maging daluyan siya. Amen? Iba-iba man yung calling natin, may tinawag talagang sa ganong anointing of Joseph. Amen? Meron tinawag na maging sa ganon sa pagtulong.
May anointing of Peter naman, na yung mga, kay Peter, iba naman. Sabi niya, pilak at ginto, wala ako. Kay Pedro, ang sabi po ni Pedro, hindi ako mayaman. Pero may bibigay ako sa iyo. Sa pangalan ng Jesus, lumakad ka. Kasi ang mga tao po may problema na hindi naman kaya ng pera. Amen? Ang mga tao po ay may problema na hindi kaya ng ma-influensyan tao. Amen? Ang tanging solusyon lang yung kapangyarihan ng Diyos. Yung kapangyarihan po ng Banal na Espiritu na nagpapalaya sa tao. Marahil ang calling natin ay sa expertise tayo sa mga kaluluwa. Amen? Kaya nga maraming gifts yan di ba? Sa Roma chapter 12, may mga tinawag sa pagkakawang gawa, may tinawag sa pamamahala, pamumuno. Amen? So lahat yan mahalaga. Ang mahalaga, madiscover natin. Ano ba ang purpose ng Diyos sa buhay ko? Importante po yun. Narinig natin yung sinasabi sa atin ng Banal na Espiritu. Doon po tayo magiging masaya. Lahat tayo mahalaga sa paningin ng Diyos. Pantay-pantay lamang po ang tingin sa atin ng Diyos. Ang importante, matuklasan natin, madiscover natin. Bakit ba ako ipinanganak sa mundong ito? Bakit ba ako isinilang? Ano ba ang assignment ko? Sabi mo sa iyong katabi, ano ba ang assignment ko? Mahalaga po kasi yon. Kasi isang beses lang dadaan po ang buhay natin Amen? Isang beses lang. Kaya, bata pa tayo, dapat makita na natin yon. Maraming kabataan dito, gagraduate kayo, magtatapos kayo ng pag-aaral, akit kayo ng templado. Yan ay bonus lang. Amen? Bonus lang po yan, pero meron pa kayong, may mission kayo, may major gifts ang Diyos sa inyo. Kaya inalaw ng Diyos yan para maganap yung eksakto. Amen? At doon tayo magiging masaya. Doon tayo magiging kontento. Pag nakita na natin yung assignment natin, yung purpose talaga ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Pangatlo na. Sabi mo siyang katabi, pangatlo na. So, pangatlo po, para lalo pong lumalim yung connection natin sa Diyos, stand firm in the truth. So, kailangan tayuan natin talaga yung katotohanan. Sabi po rito sa Mateo 7, verse 24 to 25, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay, na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo yun sa bato. Sino ba tinutukoy po rito ang bato? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen? Ito yung pundasyon na hindi magigiba. Di ba ito yung itinuro ni Dr. Pei dito, yung build to last. Amen? Ito po, 1 Corinthians 3:11, si Kristo ang pundasyong naitayo na. At doon tayo tumatayo. Alam niyo po, sabi rito, a strong Christian doesn't follow every trend. He plants his feet on truth. So yun daw pong matatag na Kristiyano ay hindi nakikiuso. Kasi di ba ngayon kung ano yung uso, majority, yun ang ginagawa ng tao sa mga TikTok na lang, yung mga sayaw na makamundo, yun ang ginagaya ngayon, di ba? Pero ang Kristiyano, hindi doon bumabase sa trend, doon sa uso. Amen? Kundi nakatayo siya doon sa sinasabi ng salita po ng Diyos. Sabi po rito, ang Kristiyanong may malalim na relasyon sa Diyos ay hindi kung ano ang uso ang ginagaya niya, kundi kung ano ang katotohanan, yun ang kanyang pinaninindigan. Amen? Kasi ibang takbo po ng mundo. Iba po. At, di ba sabi nga po sa Roma chapter 12, verse 2, huwag tayong umayon
sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na tayo ng isip para mabatid natin ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti at talagang ganap. Ang daming atraksyon, lahat. Pero ang Kristiyano, kung ano po yung truth, yun po yung ating pinanghawakan. Kahit tag-iisa ka na. Amen? Ngayon, di ba, lagi naman viral. Kasi high-tech na ngayon, social media eh. Alam niyo po, isa po sa natatakot po yung tao. Ibig sabihin yung pinakatatakutan ng tao. Maraming tao ang kinatatakutan ito. Ano ho? Pero hindi naman po lahat. Siyempre, may mga totoong Kristiyano. Amen. Pero marami po ito ang kinatatakutan. Alam niyo po kung ano. Tanungin niyo ako kung ano. Ang katotohanan. Hello? Bakit po? Bakit marami ang taong natatakot sa katotohanan? Ang sagot po, dahil may itinatago. Amen? Sabihin mo siyang katabi, salamat sa Diyos, wala kang itinatago. Tingnan niyo po sa mundo. Bakit pa po takot sila na sa katotohanan? Kasi nga may itinatago. Hello? Ay, di ba sa mundo? Kaya kung kinakailangan kumuha ng isang damakmak na abogado, ay gagawin, maitago lang ang katotohanan. Di ba ganyan ang mundo eh? Amen? Hello? Pero, ang katotohanan, kahit ibaon mo sa lupa yan, ay lilitaw at lilitaw yan. Hello? Dalawang bagay na dapat nating tandaan bilang Kristiyano. Una po, ang katotohanan kahit kailan ay hindi kayang gapiin ng kasinungalingan. Amen? Pangalawa, ang liwanag kahit kailan ay hindi kayang gapiin ng kadiliman. Amen? Sino ba ang liwanag? Di ba si Jesus? Sino ba ang katotohanan? Di ba si Jesus? Nagapi ba siya ni Satanas? Hindi. Akala ni Satanas, pag napatay niya si Jesus, nanalo siya. Amen. Hindi niya alam. Sabi po sa Colossus 2:15, sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, nilupig niya ang pinuno ng mundong ito at ipinarada na parang bihag sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. After 3 days, nabuhay siya muli. Bakit? Katotohanan siya eh. Amen? Hello? Kaya nga, ang kinatatakutan po ng tao, hindi naman lahat, ay katotohanan. Alam niyo po ba sa Biblia, kung saan nagsimula po yung unang takot? Gusto niyo po ba malaman? Ang unang takot sa Biblia, ay matatagpuan po natin yan sa Genesis chapter 3, verse 10. Di ba, nagtago po doon, natakot at nagtago po si Adan at si Eva. Bakit? Ay may instruction ng Diyos. Sinuway nila. Ang ganda sana ng buhay natin. Sabi ng Diyos kay Adan at kay Eva, magagawa niyo ang lahat. Nandiyan na yung mga halamanan, kayo magpapangalan sa hayop. Maliban lang sa punong ito ng bungang kahoy. Huwag niyong kakainin yan. So, di ba na-deceive sila? Nalinglang sila ng ahas. Amen? At nung ang Diyos po ay naglalakad sa halamanan, natakot po yung dalawa. Amen? Amen? Tanungin niyo ako, bakit natakot yung dalawa? May itinatago. Amen? Hello? Nung ako po ay high school, gusto ko lagi sa hulihan ako naupo. Tanungin niyo ako bakit? Natatakot po ako sa maestra. Sapagkat hindi po ako gumagawa ng assignment. Amen? Noon yon, hindi pa po ako Kristiyano.
Kaya mabuhay po ang mga guro. Palakpakan natin mga guro sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. Nung araw yon. Pero nung nakakilala na ako kay Lord, hindi ko alam, guro pala ang magiging asawa ko. At kahit anong oras, naririnig ko ang pagtuturo ng guro. Amen? So, ano ba ang point dito? Napapawi ang takot kapag ang tao walang itinatago. Amen? Hello? Alam niyo po kung sino ba ang talagang totoong takot na takot? Ang mundo, kuwari lang yan. Malakas sila, mapuwersa sila. Pero number 1 takot po yan. Amen? Bakit? Ayaw nila mabulgar ang katotohanan. Hello? Pero mga anak ng Diyos, transparent yan sa harapan ng Diyos. We are not perfect, but we work in progress. Pag nagkakamali tayo, Lord, patawarin niyo po ako. Holy Spirit, ituro mo sa akin yung hindi ko pa mga bagay na hindi ko alam. Hindi natin alam lahat. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi natin alam lahat. Minsan nga, hindi natin alam yung ginagawa natin, mali pala. Pero dahil close ka sa Diyos, iginagay ka ng Holy Spirit, minsan tuturuan tayo ng Banal na Espiritu. Huwag mong gawin yan. Sapagkat hindi yung kalooban ng Diyos. Mahahadlangan yung pagpapala sa iyo. Amen. Gusto po ba natin maranasan yung pagpapala? Yung malayang buhay? Amen? Malinis talagang puso. Walang itinatago, walang kinatatakutan. Amen? Ang mundong ito, imperfect. Lahat tayo, hindi naman tayo perfecto eh. Tayo'y naligtas lamang dahil sa grasya at habag ng Diyos. Walang sino mang karapat-dapat po sa atin. Yung po ang sabi sa Roma 3:10-23. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero, nung tayo po ay nagkaroon na ng relasyon kay Kristo, hinugasan ng dugo ni Jesus ang ating kasalanan. Kaya si Satanas, walang sagot si Satanas sa dugo ni Jesus. Ang pwedeng gawin lang ni Satanas, i-condemn tayo. Sasabihin ni Satanas sa atin, makasalanan ka, huwag ka nang dumalo, marumi ka. Sabihin mo lang kay Satanas, hinugasan ako ng dugo ni Jesus. Sabi po sa Roma 8:1, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, hindi na hinatulang maparusahan. Wala nang condemnation. Dinadayalaan tayo yung ating kaisipan. Deklara mo, hinugasan ako ng dugo ni Jesus. We are washed by the blood of Jesus. Nabubuhay na ako sa kanyang kalooban. Kung nagkakamali man, ang sabi po sa 1 John 3:9, ang tunay na anak ng Diyos hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Amen? Kaya kapag ikaw ay Kristiyano na, tayo Kristiyano na, hindi tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Alam nating mali yun. Huwag mo nang gagawin. Kasi sisirain niya ang buhay niya. Sisirain ng kasalanan ang buhay natin. Amen? Wala naman si David ay nagkamali. May isa ng tawad. Amen? Ang ganda ng ending ng buhay niya. Lahat, may mga nagsimula na maganda. Si Samson, ang ganda ng simula ng buhay niya. Puspos siya ng Banal na Espiritu. Pero, hinayaan niya na mawala yung anointing sa buhay niya. Amen? Nawala yung anointing. Naaga yung kanyang kamatayan. Pero ligtas naman si Samson kasi kasama siya doon sa Hebrew 11. Kaya laang, parang napaaga yung kamatayan niya. Eh baka sabi ng Diyos, kunin ko na nga ito, marami pa madadamay. Amen? Hello? Gusto pa ba nating mabuhay? Lumakad tayo sa katuwiran ng Diyos. Ito po sinasabi ko, hindi po ako galit. Amen? Kasi ito yung katotohanan eh. Tumayo tayo sa katotohanan, sino pa ang magsasabi sa atin? Kaya sa mundong ito, ang totoong natatakot ay yung wala sa katotohanan. Pero kung tayo nasa katotohanan, wala kang dapat ikatakot. Amen? Hindi tayo kaya ligtas ng tao. Kahit pa kung sinong pinakamatalino,
magaling na abogado. Kaya, alam niyo po, salamat, may mga abogadong Kristiyano, pero marami pong abogado, hindi pupunta sa langit. Amen? Maliban lang na magsisi, magbalik loob. Bakit? Hello? Kasi minsan yung katotohanan, babaloktutin eh. Tandaan po natin na may hustisya po ang Diyos. Babagsak at babagsak ang tao sa hustisya ng Diyos. Ang sabi po sa Galatia 6:7, hindi madadaya ng tao ang Diyos. Kung ano yung nesik ng tao, aanihin niya yun. Di doon ka na sa mahirap mang gawin, pine-persecute ka, pinagtatawanan ka, napaka-corny ng mga Kristiyano. Ang babaw ng kaligayahan, hindi na bali. Totoo ka naman. Sabihin mo siyang katabi, totoo ka naman! Aanin mo, sikat ka sa mundong ito, pupunta ka man sa impyerno. So, yung ginagalang ko, marami pong Kristiyanong abogado. Pero, kapag ka hindi tumayo talaga sa katotohanan, ang isang abogado, ay siyempre, dahil wala namang pamimilian katotohanan, kasinungalingan. Doon na tayo sa katotohanan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Paano manindigan ang mga Kristiyano sa katotohanan? Siyempre, 3 D. Disiplina, diplomasya. Dali natin ang tao sa salita ng Diyos. Hindi naman, kayo po'y magulang, hindi naman pwedeng puro diplomasya. Kailangan din yun ng disiplina. Amen? Balance. Sabihin niyo po sa inyong katabi, balance. Sabi po rito sa Ephesians chapter 4, verse 15. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo, na siyang ulo nating lahat. Nagsasalita tayo ng katotohanan, pero mahal natin. Hindi naman tayo judgmental na tao. Sinasabi ko po realidad. Ngayon, ang tao talaga, ayaw ng, gusto nila katotohanan. Maniniwala sila sa salita ng Diyos. Amen? Sasampalataya sila kay Jesus. Pero gusto ng Diyos, maligtas lahat. Amen? Gusto po, hindi siya nagtatangi. Baka sabihin nyo, si Brother Louie, parang nag-judge kung mangaral. Gusto po ng Diyos, maligtas ang lahat. Kaya lang, kung ang tao ay maniniwala sa katotohanan, ang katotohanan ay si Jesus. Sabi po sa John 14:6, si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay patungo sa Ama. So, yun ang susi. Balance po tayo. At siyempre, pag tinatayo natin ang katotohanan, lagi pong magkasama yung diplomasya at disiplina. Hello? Kayo po may mga anak, magulang. Hindi puro diplomasya. Kailangan may disiplina din. Amen? Hello? O kahit hindi naman sa pamilya, kahit sa trabaho, kahit sa ministry, kahit sa pag-aaral, yun ang tayo natin. Nagdidiplomasya tayo, pero nagdidisiplina din. Hello? Kapag hindi matututo ang tao, sabi mo siyang katabi, hindi matututo ang tao. Hello? Tayo po, pinupuri natin yung nagagawa ng ating nasasakupan. Pinupuri natin. Pero, pinupuna din natin ang kahinaan. Kung kayo po'y magulang, pinupuri nyo yung nagagawang maganda ng inyong mga anak. Pero, kailangan punahin din natin yung kahinaan. Sa trabaho, sa ministry, balance tayo. Amen? Ang pagiging Kristiyano, hindi ibig sabihin, perfecto tayo. Amen? Uulitin ko, ang pagiging Kristiyano, hindi ibig sabihin, perfect tayo. Remember that Christianity is not about being perfect. Amen? It's about being present.
Anchored and faithful. Mahalaga, konektado ka tayo. Magulang ka, konektado ka sa iyong mga anak. Manager ka, konektado ka sa iyong mga katrabaho. Sa ministry, konektado tayo. Nakamonitor tayo. Amen? Sabi mo siyang katabi, nakamonitor tayo. Nakita niyo po yung magulang. Ang magulang, dahil konektado siya sa kanyang mga anak, pag ipinanganak, nandun siya. Amen? Pag nag-birthday, nandun siya. Pag nag-graduation, nandun siya. Pag ikinasal, nandun siya. Bakit? Konektado. Yan ang pagiging Kristiyano. Amen? Hindi lamang diplomasya, kasama ang disiplina. At siyempre, ang pinakapamana ng magulang sa mga anak ay turuan nilang magmahal ang kanilang anak sa Diyos. At turuang sumunod sa salita ng Diyos. Ang church lamang ang nagtuturo ng ganito. Hindi ito na ituturo lagi sa sekular. Amen. Hindi po ito mapapakinggan nyo sa ibang samahan at grupo. Dito, nagtuturo ng katotohanan. Hindi dahil para saktan tayo, kundi mapabuti tayo. Amen? Hello? Kaya, iyan po ang nais ng Diyos. Ako, tayong lahat, hindi patapos ang Diyos sa atin. Marami pa tayong hindi alam. Pero ang banal na Espiritu, nahahalongkay niyan. Yung pinakamalalim na kaisipan ng tao at iginagayad niya tayo sa kalooban ng Diyos. Para po tayo magtagumpay at mabuhay tayo ng may kapayapaan. Sa kabila na may mga nangyayari sa paligid natin. How to connect deeply to God. Number 1, consistent praying the Spirit. Always guard our heart. Stand firm in the truth. Tayo po ay tumayo at sa Jesus lamang po ang katotohanan. Pinakamagandang naging desisyon natin sa buhay, yung nakilala natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Wala na pong maitutumbas doon. Maswerte tayo, lahat ng narito, nakikinig sa Pilipinas, sa ibang bansa. Pinakamahalagang naging desisyon natin sa buhay. At yamang tayo mga Kristiyano na may mga pagsubok tayong pinagdadaanan. May mga trials, pero hindi natatapos yan. Part yan ng buhay Kristiyano. Abitin muli natin yung napakabuti mo. Sa napakabuti po ng Diyos sa atin. Ano po? Yung walang mali doon sa naranasan mo mula pagkabata hanggang ngayon. Walang mali. Lahat ng yan inalaw po ng Diyos. Inalaw yan ng Diyos. Wala nasasayang na karanasan. Kung tayo nagkamali, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Ngayong oras na, kaya buhay pa tayo. Kasi ngayon mula narinig Kaya nabanggit ko na marahil hindi mo alam na yung nangyari sa iyo, may dapat palang itama. Ang mahalaga, buhay ka. Ang keyword, mahalaga, buhay ka. Kasi pag buhay tayo, pwede pa tayong itama ng Diyos. Kaya naririto ka, kaya nakakarinig ka. Inaayos tayo ng Diyos. Ako, tayong lahat, hindi pa tapos ang Diyos sa ating buhay. Alalahanin mo lang na di mo ba naisip, ang dami mong pagsubok na nalampasan? Aming Diyos,
Nag-50-50 ka nga, nabuhay ka pa. Yung pinaka-aksidente na malala na lampasan mo, hanggang ngayong buhay ka. Kinakausap tayo ng Diyos. Kabuti mo. Ngayong umaga, alalahanin mo, mula nung ipanganak ka, hanggang ngayon, nag-aaral ka ng elementary, nag-aaral ka ng high school, kolehiyo. Ngayon may asawa ka na, may anak ka na. Buhay pa ang magulang mo. Di mo ba naisip na napaka-grace ni Lord? Ngayon may kabuhayan ka. Ang mga anak mo ay nag-aaral. Yung iba nagtapos na. Ang buhay mo dati, walang-wala ka. Pero ngayon kumakain ka ng sapat. Yan ay dahil sa biyaya ng Diyos. Alalahanin mo kabutihan ng Diyos. Nakakaya mo yung mga pinagdadaanan mo. Yung trabaho, bigay sa iyo ni Lord yan. Sa gobyerno man yan, sa private. Maraming tao walang trabaho. Pero, nabibili mo yung gusto mo. Yung nakapalibot na tao sa iyo, nananalangin sa iyo yan. Minsan kasi, nalilimutan natin yung mga maliliit na bagay, yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin dahil may minimithi tayo, may hinahanap tayo sa buhay natin. Subukan mo lang ngayong umaga. Isipin mo lang kung ano ka na ngayon. Kabuti mo, hindi ka nagbabago. Kailan ba man sa buhay ko'y tapat? Yes, oh God. Ika'y luluwalhati. Gawin po natin itong panalangin. Sampahin natin ang Diyos ngayong umaga. Pakabuti mo. Kung may sakit ka, kung may sipon ka, lagnat, masakit ang ngayong lalamunan, taas mo lang ngayong kamay. Pinapagaling ka ng Diyos ngayong umaga. Yung mga hindi normal na pakiramdam sa iyong katawan, pinapagaling ka ng Diyos ngayong umaga. Kailan pa man sa buhay ko'y napabuti mo. Kabuti mo, oh, aming Diyos Ama.
likha't luluwalhatiin. Ang Diyos po ay humahanap ng mga tao na sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Kabuti mo. Salamat po aming Ama. Kami po'y naging anak mo. Mula sa kadiliman, tinawag niyo kami. Nilagay niyo kami sa kagila-gilala sa kaliwanagan. Salamat sa kapayapaan. Kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Kung kayo po ay ngayon laang nakapakinig ng salita ng Diyos, kayo man po ay naririto, nasa Pilipinas, sa ibang bansa, marahil bago po kayo. Ang Diyos po ay nagmamahal sa lahat ng tao. Wala po siyang nais mapahamak. Sabi niya po sa 1 Timothy chapter 2, verse 4, gusto niya po ay maligtas ang lahat. Ang gusto lang po ng Diyos ay yung pusong nagpapakumbaba. Kinikilala na sa Jesus ang katotohanan. Lahat po ng tao, ang sabi po sa Roma 3:10-23, lahat ay nagkasala. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero si Jesus po ay namatay at muling nabuhay para tayong mga tao ay matubos sa kasalanan. Kaya ngayong umaga, sumunod ka lang sa aking dalangin. Ang sabi sa Roma 10:9, kung sasampalataya ka na sa Jesus, ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sabihin mo lang, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Hindi man ako karapat-dapat, tinanggap mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po mananalangin. Lord, yung mga tumanggap po ngayong umaga, ama man sila, ina, dalaga at binata, o bata, o ibang lahi, pagpalain niyo po sila. Nasa Pilipinas man sila, nasa ibang bansa. Salamat na ang pangalan nila nakasulat sa aklat ng buhay. Arayin niyo po sila sa landas ng inyong katuwiran. Pagpalain niyo po ang kanilang pamilya. At i-bless sila at makatagpo sila ng mga gawain kung saan may nangangaral na si Jesus ang tagapagligtas. At siya lamang ang daan ng katotohanan at ang buhay. Nalangin ko po, i-bless niyo sila at pagpalain. Lord, ang buhay po ng bawat isa, i-bless niyo. Lord, kanina pa lamang idinideklara namin yung lahat ng may sakit, hipuin niyo po ngayong umaga. Marahil sila ay nasa tahanan, marahil po sila ay nasa ibang bansa, marahil sila ay naririto. Ano mang pangalan ng sakit nila, Lord, dahil sa 39 na latay ng Panginoon Jesus, sabi po na inyong salita, kami nagsigaling. Kaya ngayon, yung po lahat ng masakit ang ulo, yung po mga nahihilo, yung po mga may sipon, ubo, lagnat, mula sa ilalim ng talampakan hanggang ulunan, pagalingin nyo. Ora basakakanda. Lord, Jesus, your name is power. Jesus, your name is healing. Ang katawan po ng bawat isa, templo nyo. At hinugasan na ito ng dugo ni Jesus. Palaksin niyo po ang bawat isa upang sila'y makapagtrabaho, upang sila'y makapag-aral. Lahat ng hindi normal ang pakiramdam ngayong umaga. Narito man sila sa Pilipinas, nasa ibang bansa. Pinapagaling niyo sila, pinapalakas niyo sila sa pangalan ng Jesus. Ang kalayaan ay dumaloy sa kanilang buhay, O Lord. Lord, release freedom. Release permanent healing. O Diyos, sa buhay ng bawat isa, yung po amang banal may sakit sa bato, Lord, pagalingin niyo ito. Mayroon po amang diabetes, cancer, mayroon po amang tuberculosis, yung mga bukol, tunawin niyo po ito. Salamat may doktor, salamat may gamot, salamat po na ginagamit niyo ito, pero salamat sa supernatural na pagkilos niyo sa katawan ng bawat isa right now. Release healing, permanent healing from head to foot,
right now, in Jesus' name. Kayo po, O Panginoong Jesus, ang maparangalan sa kanilang buhay. Jesus, your name is power. Jesus, your name is healing. Lumalakas sila ngayon pong umaga. Sumisigla po sila in the name of Jesus. Lord, mabubuhay sila ng matagal. Kagaya po ni Haring Ezekias, Lord, in-extend nyo pa ang kanyang buhay ng 15 taon. Lord, mangyayari po ang inyong plano at purpose sa kanilang buhay. Lord, release long life, anointing sa kanilang buhay. Lord, maging aming mga mahal sa buhay na wala rito, nasa ibang bansa, saan man sila naroon, hindi man namin sila kayang abutin ng aming kamay, pero kayang abutin po ng aming panalangin. Lord, lahat ng may sakit, pinapagaling nyo sila ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus, pinapalakas nyo sila in Jesus' name. Salamat po, Diyos, at balot ng dugo ni Jesus yung angkan at pamilya ng bawat isa. Dinideklara po namin, walang aksidente sa kuna. Trahedya, sinasaway namin to sa pangalan ni Jesus. Sila nagbibiyahe araw-araw sa single, sa tricycle, sa four-wheel, sa barko, aeroplano. Lord, walang aksidente, walang sakuna sa pangalan ni Jesus. Be depart, be disconnected. Laging ligtas araw-araw ang bawat isa. Salamat sa inyo po mga anghel na nagbabantay. Lord, i-bless nyo po ang bawat isa. Power of the Holy Spirit. Lord, anointing sa buhay ng bawat isa. Ang mga tahanan ng bawat isa, bukas ang kalangitan. Magiging house of prayer, house of love, house of unity. Ang Holy Spirit ang mag-ooperate sa aming mga buhay. Yung word of wisdom, word of knowledge, gift of discernment, gift of faith, gift of healing, miracles, gift of prophecy, gift of interpretation, tongues, mag-manifest sa pamilya ng bawat isa. At Lord, i-bless din niyo po yung kabuhayan ng bawat isa. Anointing of Abraham. Yung mga magsasaka, hindi kami susuko. There is time for everything. Aani pa rin. Hindi kami magsasawang magtanim. Aani pa rin ang mga magsasaka. Ang mga naghahalaman, aani pa rin sila. Ang mga may porter ng manok at itik, Lord, i-bless nyo sila. Yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, private sector, mapopromote sila. Yung mga nasa ibang bansa, hindi nawawala ng kabuluhan ang pagpapagal nila, pagtatanim nila, magtatagumpay sila. Magtatagumpay ang mga mahal nila sa buhay dito sa bansang Pilipinas. Lord, kami at ang pamilya po namin maglilingkod sa inyo. Lord, salamat po. I-bless nyo ang buong body of Christ sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Gamitin nyo kami to win soul and make disciple. Lahat ng Pilipino, mahal po namin. Mula sa aming Pangulo, pangalawang Pangulo, sa mga senador, congressman, mga governor, mayor, lahat ng government official, mga guro, pagpalain nyo. Kung paano nyo kami iniligtas, ganyan din po ang gagawin nyo sa kanilang lahat. Maging ang lahat ng mga abogado, mga pulis, lahat ng Pilipino, kung paano nyo kami niligtas, ganyan din po ang gawin nyo sa kanilang lahat. Kung paano kami tumatayo sa katotohanan, ganyan din po ang gawin nyo sa 120 milyong Pilipino, sa 8 billion tao sa buong mundo, sapagkat alam namin walang makagagapi sa katotohanan. Sa Jesus ang katotohanan. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. Kaya Lord, dinideklara namin yung mga eskwelahan, yung mga anak nilang nag-aaral, lahat sila kakayat ng entablado. Iingatan nyo ang mga nag-aaral araw-araw, ngayon June, July, August, September, October, November, December, hanggang sila'y magtapos. I-bless nyo ang mga magulang, ipoprovide nyo po ang kanilang pangangailangan. Ang mga guro, bibigyan ng kalakasan. Lord, ang mga estudyante, mapatatakot sila sa kanilang mga magulang at sa kanilang mga guro, O Diyos. At lalaki sila na may takot po sa inyo. In Jesus' name, higit sa lahat, may takot sa inyo. At kalooban niyo po magaganap. Ipagtatanggol niyo po mga kabataan. Salamat po ang mga church pagpalain. Apoy ng Banal na Espiritu sa mga church na tatayo lagi sa katwiran. At Lord, anointing of undefeated intercessor sa mga churches. Anointing of undistracted prayer. Magtayo kayo ng mga mananalangin sa mga church. Maraming salamat po at lagi po sa inyo ang papurit pasasalamat at kami po'y laging nagpapakumbaba at salamat ang Holy Spirit ang magturo sa amin. I-reveal niya ang mga bagay naming dapat gawin. Kami po'y nagpapakumbaba, lagi po kayo ang aming pinupuri, karapat dapat kayong itaas, karapat dapat po kayong parangalan. O Diyos, in Jesus' name we pray. Amen and amen.